Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magseserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagseserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato, na be Pag present sinabi ni pagka Senator inaresto. Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Yun lang mga idol. Magandang araw sa lahat. Grabe talaga to si Marcoleta. Ay nako mga ka-Duterte sulid. Pag kumain ka ng ganito, kakain ka rin ng ano? Di ba? Bakit ikaw kasi may dala-dala ng warrant na yan? Ano ka? Ikaw ba yung taga-dala doon? Ay nako po. Alam kasi natin lahat ay ito si Trillanes ay maka-anti-Duterte yan. Ngayon, si Bato na naman ang pinopuntirya nila. Kasi si Inday, ongoing na yung pag-ano nila sa impeachment. Grabe mga idol, no? Gawin nyo na lahat, impeach. Dinala nyo na si Tatay, si Bato na naman ngayon. Lahat talaga. Pag may problema dito sa mga namumuno sa atin ito ngayon, ay talaga naman Duterte agad ang kanilang bukang bibig. Wala talaga. Puro Duterte. Isisisi pa sa Duterte. Isipin mo katulad nung kay Tamba. Nahuli na may nangikil. Si Franco. Duterte na naman sinisi. Ay, naku po ngayon mga idol. Grabe naman talaga. Ngayon kasi si Bato ay wala ng TRO. Matik anytime kasi naglabas na ng pahayag itong taga-DOJ na si Bato para sa mga taga-police at itong mga taga-NBI, gumawa na sila ng hakbang. Yun lang yun na pwede nang hulihin si Bato. Subukan nyo hulihin. Wala problema. Huwag nyo lang dalhin sa dahig kasi doon tayo magkaka-problema. Noon, nabigla tayo doon kay Tatay Digong, dinala nila. Kala natin ano lang, bigla na lang pala dinala sa ibang bansa. Tapos ICC, wala naman jurisdiction ng ICC sa atin. Ano bang kaso ni Bato? Sabihin nila itong war on drugs. Sinong nakinabang? Di ba? Yung mga pasaway talagang na, ay naku po, alam natin lahat yan. Pagdating sa bawal na gamot na yan. Ang pinaglalaban natin, tayong mga Duterte, ay para sa bayan. Huwag lang sila magkamali ngayon na si Bato ay dalhin nila sa ibang bansa. Hindi tayo papayag. Maraming mga magagalit dyan. Ang taong bayan ang nagluklok sa Duterte. Lalong-lalo na yan si Inday, si Bato, si Bongo. Yan sila lahat. Si Robin. Di ba? Ngayon, kasi gawa nga wala ng TRO ito si Bato, kanina naglabas ng pahayag itong taga-DOJ ng mga kapulisan at itong NBI, ay may lumabas na balita ngayon, nagbigay ng pahayag itong mga chief of police. Mga idol, pakinggan natin itong pahayag ng PNP chief. No less than our the Department of Justice, ang taga-usig ng gobyerno or taga-usig, ay siya na mismo ang nagbigay ng kautusan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. And pag sinabi natin in-implement ang isang warrant of arrest, alinsunod na mismo sa kanilang utos, regular na trabaho ng pulis yan. Not only the police, but the rest of the... Wait lang mga idol Valid nga yung itong warrant ng taga-ICC. Ang maganda lang kasi ngayon mga idol, no? Hindi ko para doon kay Tatay, bigla talaga nilang hinuli si Tatay. Ngayon kasi, napansin ko, parang dumaan muna sila sa kapulisan. Gagaya niyan, ang DOJ, tapos ang DOJ naglabas ng pahayag patungkol kay Bato, tapos nag-utos sila sa mga kapulisan at saka NBI. Yun lang yung nakikita kong maganda. Sa ngayon wag lang talaga silang magkamali. Wala si Torre dyan ngayon eh. Kasi noon, si Torre kasi yun. Hindi natin alam ngayon.
Malay mo. Kasi, sus mga idol naman, di naman tayo mga ano eh. May hustisya naman siguro dito kahit papaano. Yun lang yung, isipin mo, itong mga kawawang tao, itong mga inosente. Tapos si Bato pa, si Tatay Digong, ang pinaglalaban, bayan. Saan ka ba? Doon sa mga inosenteng nawalan ng buhay o ito sa mga adik-adik talaga? Di ba? Anong klase naman to? Di naman tayo mga ano na eh. Kasi ang usapan talaga dito ay itong pagdating ng 2028 na ang mga Duterte, once makabalik dyan sa palasyo, manda talaga yan sila lahat. Grabe ang pang-aano nila sa Duterte. Halos lahat Duterte talaga. Walang tigil yan sila. Walang tigil. Simula nung kumalas na lang si Inday sa pagka-DepEd, nung nalaman ni Inday Sara na ang ganito ang nangyayari sa loob dyan, wala na. Wala nang magandang nangyayari. Kita mo pati mga proyekto dito. Di ba? Mga budget natin. Nasaan na? Proyekto, wala talaga. Wala talaga mga idol. Ngayon, si Bato na naman ano nila. Sino isunod? Wag lang sana si Bongo. Ginagawa nila ng ano yan. Si Robin nga eh. Oh. Di ba? Lahat ng mga Duterte dyan na makasulit talaga na todo grabe mag-support. Ganun yun eh. Ay, nako po. Tuloy natin. High blood talaga tayo dito. Law enforcement agencies ay gagawin niya. So, of course, lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. And of course, the OPR is our unit involved in Manhunt. And of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and protection group. And of course, this will not be successful if this is not supported by our community as well as coordination with the other law enforcement agencies, not only the NBI but other law enforcement agencies. Wala na mga idol. Ito yung pahayag ng mga pulis ngayon. Ay, nako po. We'll see kung ano yung talagang baka kusang magsuko si Senator Bato. Kung ano man yung mangyayari ngayon, eh talagang hindi siya titigilan. Kung ang ICC na warrant is valid talaga yan, noon pa yan, nandyan, hindi natin alam kung anong mangyayari pa sa susunod na panahon. Wag lang talaga silang magkamali. Eh, pagdating nga sa mga corruption, wala nga silang ginawa eh. Duterte talagang pakay nila. Si Inday, lalo na si Inday. Nakaka-disappoint sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa kapulisan. Yan sila. Doble pa sahod niyan. Si Tatay Digong lang nakagawan. Sige lang. Panahon nila ngayon. At tayo ay hindi naman na magbabago ang ating tiwala sa mga Duterte. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin. Hayaan lang natin sila. Itong mga paninira nila. Mga ganyan. Sila rin nagsasawa. Tingnan mo kahit anong batikos nila kay Inday, kung sino pa ba dyan, si Tatay Digong, si Bato, kung sino pa bang makasulit Duterte dyan, wala namang naniniwala niya sa kanila eh. Walang naniniwala sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kasi ang ginagawa ng Duterte ay para sa kabutihan. Hindi para sa mga pangsariling interes kagaya ng mga nandyan ngayon. Diba? Lantaran na ng korupsyon, ninakaw na nga, kinuha na yung pundo ng bayan, wala pa rin nakulong. Asan yung hustisya dyan? Pagdating sa mga ganito, Duterte ang unang mas binibigyan ng pansin,
Basta gusto nilang arestuhin na. Ganito ang nangyayari ngayon. Sino yung mulat na tayo sa ganun. Noon pa yan. Grabe. Mapapaano ka na lang, tawag yan sa sitwasyon ngayon. Parang matatawa ka na lang na maiinis. Wala nang maniniwala sa kanila. Wala nang maniniwala. Sino lang, ilan na lang yung naniniwala sa kanila, yung mga loyalista. Tsaka yung mga bangag. Yung mga ibang kulay dyan, mga oligarko lang sila eh. Kasi nagtatrabaho sila doon sa malalaking network dyan. Tayo, wala naman tayong pinagtatrabuhan eh. Ang pinaglalaban natin, kagaya ko, pinaglalaban ko, hindi naman porket baka Duterte ako. Natural, kasi ang nakita natin sa Duterte ay matino. Di ba? Dumaan ang Duterte, inayos yung bayan natin, lalong-lalo na dyan sa Maynila. Ngayon, kahit nga yung Manila Bay, di ba? Kahit nga yung ano pa ba to, itong Boracay. Anong ginawa ng Duterte? Look around. Hindi ko pera yan. Pera ng bayan. Pera ng tao yan. Di ba? Sabi ni Tatay Digong. Ganyan dapat. Kaya, kahit pandemic time noon, marami pa rin mapagkukunan na kahit papaano. Di ba? Nakakahiram si tatay, may nagbibigay. Ganun lang yun. Itong mga bakuna natin noon, wala naman tayong bakuna. Sa ibang bansa tayo kumukuha. Kung itong admin ngayon ang humawak, naabutan tayo ng pandemic, patay. Puro kawat ang trabahoan eh. Di ba? Ito yung balita ngayon. Hanggang kailan kaya to? Sana, kung mahuli man nila si Bato, tingin ko talaga dyan. Kasi kung ganyan ng sitwasyon ngayon ni Senator Bato, kusa siguro yan lalapit. Doon sa taong mapagkatiwalaan. Ganon. Kaysa yung mahuli siya, tapos itong mga bangag ang nandyan, hagbay tani. Kaya dito kaya si Bato, siyempre may kontak pa rin yan, dating yan eh. Dating sundalo rin yan. Dito siya sa mga talaga niya, na tingin niyang makipag rin sa kanya. Hindi siya iiwan. Dito safe ka sir. Di ba? Ganun lang yun. Para wala na itong mga haka-haka nila. Sus, haka-haka pa sila. Pag may nawala ng buhay dyan na bata, mga pamilya, sus, wala naman silang sinasabi. Pero pag itong war on drugs na nga isipin mo. Yung mga kriminal ang sus, purya naman. Uy, grabe naman to. Larong politika kasi to mga idol. Ito ay larong politika. Kumbaga na politika sila si Tatay Digong, si Inday. Si Inday, kanlinis-linis diyan, wala ka namang makitang diyan. Tapos ginagawa nila ng istorya, 125. Ngayon, ginagawa na naman ng istorya. Ganon sila. Alam naman natin to ay politika to lahat eh. Sayang lang kasi ganon talaga pag ang tao talaga na gusto mong ayusin yung bayan, gusto mong ayusin ang marami kang gustong gawin para sa ikakaunlad ng marami talaga kang balakid at marami kang mga masasagasaan na hindi maganda. Alam natin lahat yan. Diba? Pag gumawa ka nga sa buhay mo ng gusto mong umangat, marami kang mga sakripisyo. Ganun yun. Marami kang mga pagsubok na dadaanan. Ganun din yan sila. Itong mga Duterte. Pero at the end, ang mananaig ay ang kabutihan pa rin. I hope na tayong mga Duterte solid, wag natin ipakita maging marahas. Pwede tayong mag-voice out, ilabas natin yung mga nararamdaman natin, itong suporta para sa mga Duterte, kay Inday Sara, kay Tatay Digong, kay Bato.
Iwag natin idaan sa mga hindi maganda. Okay? Kaya good luck. Maraming salamat sa lahat. Mag-ingat. At Sir Bato, mag-ingat ka rin. At see you. And goodbye sa inyo lahat. Bye-bye.